Gandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pagka-disqualify ng COMELEC or pagkatanggal ng kanyang pangalan sa balota. Itong si Nene Bacale ang makakalaban sana ni Congressman Martin Romualdez sa 1st District sa Leyte. So, klaro naman yun. Walang pangalan sa balota itong tumatayong kalaban ni Speaker Romualdez. So anong gagawin ni Tita Nene Bacale? Kakasuhan ba niya ang COMELEC, si Martin Romualdez? Pakinggan natin itong vlog ni Ako Kabibig. Then mamaya dagdagan ko ng reaction. Ano ang nangyari? May sample ballot ngayon para sa Tacloban City pero wala yung pangalan ni Nene Bacale, ni Tita Nene Amago Bacale na ang kalaban ni Martin Romualdez sa 1st District ng Leyte. Si Bacale, ito yung inendorso ni Pangulong Duterte, biglang nawala sa listahan. Bakit solo na lang daw ang pangalan ni Martin Romualdez? At ang interpretasyon ng maraming netizen ay baka pinadisqualify o na-disqualify o talagang gusto lang ipa-disqualify. COMELEC, ano ba ang nangyari? Bakit walang explanation? Maraming mga kandidato ang biglang umatras o tinanggal na parang may takutan o bentahan. May sagot ba ang COMELEC dito, mga kabibig? Nako. At meron ako nakitang video ni Atty. Vic Rodriguez na talagang nanggigilgi si Atty. Vic Rodriguez, mga kabibig, na bakit ganito na ang nangyari ngayon, pamalapit na ang eleksyon, pero may mga pangyayaring katulad nito, mga kabibig. So, I'll be sharing my screen at panoorin natin si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang explanation at statement regarding sa trending news na para yatang Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron pala oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, dyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay, humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX, at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Lea Catalina, Pucha, Garcia, at Tambaluslos. Tama ho, masamang tandem
yung Tambalaslos at yung Comelec, dapat po kayo mag-ingay dyan sa 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito, kaya tinanggal nila si Bacale Nene. Ganito na po kasama, ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa ng Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga-Leyte, hindi lamang ng mga taga-Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, I would like to remind the 1.8 million government employees, you have to demand for transparency. It is time to demand for accountability. As the Bongbong Marcos administration, nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money mandatory contribution ninyo? Bakit linagak ng GSIS sa 3 listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo, na walang viable economic and profitable activity? Ito po ay more than plunder. 2.3 billion na po ito eh. Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Kayo lugi. Sila sigurado kumita yan. Yung kumpanyang pinasukan ng pera, kumita din po yan. 2.3 billion pesos yun eh. So ito ho yung ating mga dapat pinag-uusapan at na 55 minutes na po tayo kung nasabihan na mapuputol na tayo. So samahan po ninyo ako sa muli po nating pag-live. Welcome po yung inyong mga tanong. Tuloy-tuloy po tayo. So yun mga kabibig ha. So yun ang nangyari kay Nick. So yun, sabi ni Atty. Vic, Nene Bacale is in good hands as far as her lawyers are concerned. Dahil abogado at abogado na yan, gagawin nila lahat ang necessary legal remedies. Kasuhan ba yan o ano. So, panahon na para mag-ingay. Ano? Ito, may post din si Dr. Lorraine Badoy tungkol sa bagay na yan, nangyari sa 1st District of Leyte. Sabi niya, is Tambi behind this? If he is, then it seems like Tambi doesn't even have enough guts to take on an ordinary citizen, someone with no machinery, no trillions to buy votes. So, he's not sure that the people of Tacloban will vote for him. He's threatened by a small woman. Ha ha ha. Oh my, so funny. He cannot muster the measly 100,000 plus votes to win, but he's been their congressman for decades. So he must know he's going to be voted for again, unless he just kept on buying votes or threatening people left and right, so that's the only way he knows to win an election. So, yun po. Magbasa tayo sa mga comments. Sabi ni Leticia Malinaw, abusing his power. Tisoy oy Tisay, o Tisay, it's very obvious Martin Romualdez is the mastermind. Alessandro, without a doubt, tungkol sa mastermind. Leonora Rivera Arsua, bagaa gyud og naong, makapal ang muka. Leopichon Oches, on what ground? Comelec? Migs, Sampon, Tambi, the best, lurks and strikes. So, yan na. I hope magawan pa ng paraan ni Madam Nene Bacale
na maisama ang pangalan niya sa balota para malaman karapatan ng taong bayan sa Leyte na may pagpipilian, hindi yung iisa lang. Total, tagal na nila dyan na sila ang namumuno. Kung mahal sila ng taong bayan, mananalo sila. Bakit biglang ipa-disqualify? Wala man lang notice na doon sa kay Nene Bacali na natanggal ng pangalan niya na certified kandidato naman siya. Pag print sa balota, wala na siya. So, mga abogado ni Nene Bacali, sana gawin nyo ng mabilis para maibalik sa balota ang Nene Bacali, a strong woman na lumalaban kay Martin Romualdez.